So, yun nga, may nagtatanong sa atin, ano daw ba yung ETF? So, yung ETF po, ang meaning po niyan ay yung Expanded Tertiary Education Equivalency Accreditation Program, ETEEAP. So, yan po yung meaning nung ETF. So, ano nga ba yun? So, ito po ay mga offer po yan ng mga eskwelahan para po doon sa mga katulad ko na may edad na hindi po nakapag-aral ng college nung kabataan nila dahil inuna po nila yung pagtatrabaho. So, isa po ako dyan sa estudyante ng ETF ngayong 2024, 2025 at saka 2025-2026. So, estudyante po tayo ng ETF program sa PUP Manila, main office Santa Mesa. So, isa po ako sa nakapanood dito sa TikTok at sa TV kay Vicky Morales na pwede mo na palang i-apply yung natutunan mo sa trabaho, natutunan mo sa business, doon sa pag-aaral. So, pwede mo palang maging equivalency. So, ano nga ba yung ganon? So, for example, ako po ay nagbi-business ng mga tahi-tahi. So, ito po ay registered sa DTI at saka sa BIR. So, ngayon, tawag dito, ang kailangan natin ay katibayan na nagbi-business ka. Kaya po ang ginawa ko ay pinarehistro ko po siya sa BIR at saka sa DTI para makita po doon sa school. So nagbigay po ako ng mga certificate na katibayan po na legit po yung business ko. Ngayon, kung hindi naman po kayo nagbi-business, kayo po ay nagtatrabaho, kumuha lamang po kayo ng COE, Certificate of Employment, na katibayan kayo po ay nagtatrabaho doon sa pinagtatrabahuan nyo. Ngayon, paano ba maging ETF student? Para maging ETF student po kayo, kailangan po ay mayroon po kayong 5 years na work experience doon sa isang kumpanya. Or kung hindi naman po isang kumpanya, kung marami pong kumpanya yan, cumulative po yun. Pagpa-plus-plusing. Kunyari, 5 kumpanya yon, 1, 2, 3, 4, 5, o ilang taon kayo dito. So, i-add po nila yon. Kaya kailangan, napakahalaga pala na ipunin ninyo. So, doon sa mga hindi pa po nakapanood ng video ko na ito, ipunin po ninyo yung mga Certificate of Employment nyo at wag na wag po kayong hindi hihingi ng Certificate of Employment once na end of contract kayo doon sa kumpanya na pinagtrabahuan nyo. Kasi nga dito sa Pilipinas may mga end of contract, di ba po? So, endo na tinatawag. So, ang gagawin nyo po, kahit na agency po kayo, kahit na direct po kayo sa kumpanya, pag natapos po kayo sa trabaho nyo, humingi po kayo ng Certificate of Employment. Nakatibayan na galing kayo doon sa kumpanya na yon. Magagamit nyo po yan pagdating ng panahon, kagaya po ang nangyari sa akin. So, natapos po ako natapos po ako ng high school noong 1995 po sa Aurora, sa Baler Institute, Baler Aurora. Doon po ako nag-graduate ng high school. Ngayon po, hindi na po ako nakapagpatuloy sa kolehiyo kasi nga po, wala po talaga akong financial na pagkukuhanan. Wala akong pumapasok na financial para magbigay sa akin ng pambili ng mga gamit-gamit. As in talaga pong hirap po ang buhay namin noon. Kaya po, ang nangyari po dyan ay pagka-graduate ko po ng high school, lumuwas na po ako ng kabanatuan para makipagtrabaho sa isang hardware. Although doon, napakamura lang ng sahod. 1,500 lang yung isang buwan ko. So, tapos hindi ako nasiyahan. Lumipat ako sa palengke. Tapos, ay di maraming mga pagsubok. Marami po akong mga napuntahan. Pero,
ang maganda dito, karamihan po ng napuntahan ko ay sa sales department po. So, napunta po ako sa hardware, sales pa rin. Napunta po ako sa palengke, sa sales pa rin po yon. Napunta ako sa Novo, sales pa rin. Napunta ako sa SM, sales pa rin. O, di ba? Napunta na ako sa Advance Shoes, sales pa rin. Napunta ako dito, sales pa rin. O, di ba? So, ibig sabihin nun, ano ba yung course na makukuha mo? Puro sales kasi yung napasukan ko. So, nag-swak po yung course na gusto ko doon sa skills na equivalency ko. So, ang naging course ko po ay BSBA, Major in Marketing Management. So, yun yung maganda kasi swak na swak po doon sa course ko yung mga experience ko. Kaya ang nangyari, 11 subjects na lang po yung tinik ko. Ang 11 subject equivalents to 33 units. So, yung 131 units ko is accreditation na po yun. Kasi yun na po yung na-experience ko within the year na nag-graduate ako noong 1995. So, ang daming taon, di ba? 95, 2005, 15, 25, 30 years na. 30 years na po. Bali po, pag ngayong taon na to, 31 years na. Bago po ako tungtong ng kolehiyo. Dahil lang po yan sa ITIAP program ng PUP Santa Mesa. My gosh, thank you so much. Di ba? So, yun po yung journey natin sa buhay natin. Kaya po kayo, mga mommy and daddy, pag napanood nyo po yung video na to, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kailangan isipin nyo muna yung sarili nyo bago yung iba-iba dyan. Sabi nga nung isang speaker na ano ko, isang tabi nyo muna yung asawa nyo, isang tabi nyo muna yung anak nyo, isang tabi nyo muna yung mga bagay na maano dito sa utak ninyo, ganon. So, ako muna, ganon, di ba, no? Parang yung kanta ni yung kanta ng isang sumikat na ako naman muna, di ba? So, yun yung gagawin natin sa sarili natin. At the same time, sabi nga nung isang napanood ko din na isang business speaker, kailangan daw i-upskill naman natin yung sarili natin. So, paano ba mag-upskill? Like, for example, sa akin, high school graduate lamang ako. So, kailangan kong mag-upskill. So, ano yung ginawa ko? Pumasok ako ngayon sa ITIAP para maging degree ako. Para yung skills ko mag-swak doon sa kung ano ako ngayon. Ganon. So, sabi din ni Sir John na doon sa PUP, maganda rin daw na degree ka kapag nagbi-business ka para yung mga tao hindi basta-basta yung kausap nila. Ganon, no? So, at the same time, ano ba yung maidudulot sa atin noon? So, para sa akin, magiging confidence ka sa sarili mo. At the same time, kung mawalan ka ng business, pwede kang makipagtrabaho sa labas. Or, usong-uso po ngayon yung mga online, BA, yan. So, pwede tayo sa ganon. Kumbaga, pag graduate ka ng college, may bala ka. Kahit saan ka pumunta na lupalop, andyan yung diploma mo, nandyan yung panlaban mo. So, pinursige ko din talaga yung sarili ko kasi one time, pumunta ako sa Clark. Dalawa kami ni Justin nung pamangking ko. Nag-apply kami ng call center, BPO. So, napansin ko, lahat ng K-12, pinahihiwalay. Lahat ng college level, hinihiwalay din. At saka yung old curriculum.
So, doon po nag-start yung thinking ko. So, yun lang.